Takutin mo ako. Ang pagkakaroon ng sariling bahay siguro ang isa sa pinapangarap ng bawat isa sa atin. Pero paano kung ang sarili mong bahay ay may mga nakatirang mapanakit na mga multo? Ako po si Odessa. Nangyari po ito 7 taon na ang nakakalipas. Nung una, masaya kami dahil sa wakas may bahay na kaming matatawag na amin. Pero sa bandang huli, binawi ni na mama at papa ang pagbili sa bahay dahil sa mga dahilan na ikukwento ko sa inyo. Umaga ng Sabado, tandang-tanda ko pa na excited kami ni na mama, papa at bunsong kapatid ko na si Lance dahil pupuntahan na namin ang bahay na nabili ni na papa. Nagdala kami ng mga gamit panlinis para may pauna na kaming gagawin sa bahay. Halos 1 oras at kalahati ang biyahe nang binuksan ng caretaker ang malaking gate. Gumawa ng ingay iyon, tanda na matagal-tagal na nang hindi naaasikaso. Pinarada ni Papa ang sasakyan at nang bumaba kami, tumambad sa aming mga harapan ang isang malaking bahay. Medyo makaluma ang disenyo nito. May mga lumot na nakakapit sa ilan sa mga pader at may ilang bintana na basag. Inaamin kong sa unang tingin, parang may kakaiba akong naramdaman. Sa totoo lang, tinindigan ako ng balahibo na hindi ko na lang sinabi kina Papa. Pero sa isip-isip ko, maganda naman ang bahay. Kung maayos lang siguro ang mga napansin ko kanina, babalik ang ganda ng bahay na to. Nasurpresa ako ng pagpasok namin kung ano ang ikinaluma ng itsura ng bahay sa labas. Maganda at malinis naman ang loob. Kapansin-pansin ang naghalong luma at bagong gamit doon. Mga luma na gamit ng dating may-ari ng bahay at mga bago na binili ng mga magulang ko. Mukhang hindi namin magagamit ang mga dinala namin. Naglinis na rin siguro ang caretaker na binatilyong ang pangalan ay Ruel. Itinuro ni Mama ang mga kwarto na nasa 2nd floor na agad na pinuntahan namin ng kapatid ko. 3 ang kwarto sa taas. 1 kwarto para kina Mama at Papa. 1 kwarto para sa amin ni Lance. Pinagsama muna kami sa 1 kwarto dahil maliit pa ang kapatid ko. Hindi pa niya kaya mag-isa. At ang 1 kwarto na walang pinto. Bumaba si Mama at naiwan kami ng kapatid ko sa kwarto. Maya-maya, may bigla kaming naamoy ni Lance. Isang mabahong amoy. Nagkatuksuhan pa nga kami ng kapatid ko at pinapaamin ng isa't isa kung sino ang may gawa nun. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang amoy. Parang amoy ng nabubulok na karne. Hindi nga ako nakapagtiis at napaduwal ako. Bumaba kami ni Lance at sinabi yon kina Mama. Sabi ni Papa, baka may namatay lang na daga sa kisame at inutusan ng caretaker na tignan. Pero wala namang nakita. Makalipas ang ilang araw, lumipat na kami ng tuluyan sa bahay. Sa pagkakataong ito, nag-iba na ang pakiramdam ko sa bahay. Naging excited at masaya ako dahil iba na ang dating ng bahay dahil sa naayos na ang mga dapat ayusin. Unang gabi ng pagtulog namin ay naging mahimbing naman. Pero ng mga sumunod na gabi, dito na nagsimula ang kababalaghan. Nagising ako ng isang kalabog. Nang maya-maya, may narinig akong mga yabag ng paa na naglalakad. Tumigil ito sa pintuan namin. At ilang saglit pa, nagtuloy ito sa paglalakad. Papunta sa direksyon ng kwartong bakante. Bumangon ako at sumilip mula sa kwarto namin. Walang tao. Nang biglang may narinig ako na pintong sumara doon sa kwartong bakante. Pero kinilabutan ako. Di ba walang pinto yung kwartong bakante? Bumalik ako sa kama ko at hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga.
Nung umaga, ginising ako ni Lance dahil kakain na ng tanghalian. Ako na lang ang iniintay sa kusina. Pagdating sa kusina, si Mama na lang ang nandoon dahil pumasok na pala si Papa sa trabaho. Biniro ako ni Mama na ang sarap daw ng tulog ko. Pero binilinan niya ako na sa susunod, magdahan-dahan naman daw ako sa pagsara ng pinto sa madaling araw. Dahil makailang beses daw niyang narinig ang malakas na pagsara ko ng pinto kagabi. Bumalik ang takot sa akin. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila ang naranasan ko kagabi. Nanahimik na lang ako. Ayaw kong magkatakutan kami. Kabago-bago naming lipat doon. Baka mapagalitan pa ako. Umalis kami ng hapong iyon at naggrocery. Iniwan naming bukas ang ilaw ng bahay dahil baka gabihin kami. Pagbalik namin ay gabi na nga. Naglalakad kami nang may nakita kong hugis tao na dumaan sa bintana. Sabay sabi ko kina Mama ng, "Andiyan na pala si Papa." Pero sumagot si Mama, "Wala pa yung sasakyan. Wala pa ang Papa mo." "Anong sinasabi mong andyan na si Papa mo?" "Ma, may nakita akong tao sa loob ng bahay sa may bintana." Nataranta si Mama. Lumayo kami at inintay ang pagdating ni Papa sa labas. Baka kasi may nakapasok na magnanakaw. Dumating si Papa at sinabi ko ang nakita ko. Sarado naman ang pinto nang subukang buksan ito ni Papa. Nang makapasok kami, tinignan namin ang buong bahay. Ngunit wala naman kaming nakita. Hindi na namin pinag-usapan yon. Baka namamalikmata lang ako. Pero ng mga sandaling iyon, inaamin kong bumabalik sa isipan ko ang nangyari nung gabi at napagtatahi ko ang nangyayaring iyon sa nangyayaring ito. Nanatili lang akong kalmado at ang mga sumunod na nangyari ang nagtulak sa amin na umalis na ng bahay. Araw ng linggo, tanghalian. Sabay-sabay kaming kumakain ni na Papa. Nang maya-maya, biglang nanginig si Lance at inapoy ng lagnat. Dali naming dinala si Lance sa kwarto. Pinainom ng gamot at pinunasan ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat. Nagtataka kami dahil bakit biglaan ang mga pangyayari. At nang kinagabihan, habang tulog si Lance sa kwarto at kaming tatlo ni na Mama ay nasa sala, biglang umalingasaw ang masangsang na amoy. Sabi ko, yan yung naamoy namin nung first time naming pumunta sa bahay na yon. Pero bigla rin namang nawala. May mga kalabog kaming narinig sa bakanting kwarto sa taas. Nangunguna si Papa na pinuntahan namin ang kwarto, ngunit wala naman kaming nakita. At ito na nga ang pinaka nakakakilabot na nakita ko sa buong buhay ko. Napasilip ako sa kwarto namin at doon nakita ko ang isang maitim na tao sa tabi ng kapatid ko na hinahawi-hawi ang buhok nito. At sa pagkakataong ito ay hindi lang pala ako ang nakakita. Napasigaw ako at dali-daling tumakbo si Papa kay Lance, ngunit wala na roon yung maitim na tao. Nag-iba ang pakiramdam namin sa bahay. Magkahalong bigat at takot. Nagdesisyon sina Papa na sa labas na lang magpalipas ng gabi. Isa pang nakakapagtakang pangyayari. Habang papalayo kami sa bahay, nawawala ang sakit ni Lance. At nang gabing iyon ay nagstay muna kami sa isang hotel. Kinabukasan, kinausap ni Papa ang dating may-ari ng bahay sa telepono. Binabawi na namin ang pagbili sa bahay. Na nangyari naman, bago kami umalis, lumapit sa amin ang caretaker at sinabing pasensya na daw dahil hindi daw niya agad nasabi na may mga nakatirang hindi nakikita sa bahay. Hindi na lang umimik si Papa at pinaandar ang sasakyan. Pero biglang tinigil ni Papa ang sasakyan. At nang tanungin namin kung bakit, inutusan niya kaming tignan yung caretaker. Sinilip namin at nandun naman siya nakatayo. Pero nang sabihin ni Papa na tignan daw namin ang side mirror,
Bakit wala itong refleksyon sa salamin? Takutin mo ako.